Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3301. Tatanggapin ni Intet ang anumang bagay, hanggat mabilis na natapos ni Jack ang pagharap na ito. Tumawa si Jack habang mahinahong sinabi, hayaan mong itanong ko sa iyo ito. Kung ang tao sa lupa ay ako ngayon, bibigyan mo ba ako ng kaunting awa? Sagutin mo ako ng totoo. Kalmado ang tono ni Jack, ngunit masasabi ni Intet kung gaano siya kawalang interes. Kung inilipat ang mga posisyon at si Jack ang nasa lupa sa halip na siya, tiyak na hindi niya ito bibigyan ng awa. Hindi niya gagawin, sigurado. Si Jack ay patuloy na hinamon at napahiya ang gininto ang kontinente bago ito, at ito ay isang bagay na hindi maaaring tanggapin ng isang mandirigma mula sa kontinente. Higit pa rito, sila ay mapagmataas at malayo. Hanggat nagkakaroon sila ng pagkakataon, hindi nila basta-basta ililibre si Jack. Sisiguraduhin nilang dadanasan niya ang pinakamalupit na kaparusahan sa mundo, hanggang sa puntong mamamanhikan siya ng kamatayan. Sa pag-iisip pa lang nito, nawalan na ng pag-asa si Intet. Malinaw ang intensyon ni Jack, tretuhin niya ang lahat kung paano sila tretuhin sa kanya. Bumilis ang paghinga ni Intet habang ang kawalan ng pag-asa ay napurol ang kanyang mga mata. Matapos ang panandaliang katahimikan, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para itama ang kanyang ulo, na gustong tapusin ang sarili. Gusto siyang pahirapan ni Jack, kaya mas mabuting tapusin na niya ang sarili niya para matapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Gayunpaman, tila nakita ni Jack ang kanyang intensyon habang mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada at pinutol ang braso ni Intet mula sa paghampas sa kanyang ulo. Wala nang paraan si Intet para patayin ang sarili. Walang pag-asa na tumangala si Intet. Masyado kang malupit, ni hindi ko kayang magpakamatay. Sisiguraduhin kong susuyuan kita kahit mamatay ako, Jack. Dahil dito, napangiti na lang si Jack. Madalas kong naririnig ito. Kung talagang gumana ang mga sumpang ito, patay na ako ngayon. Panipi. Pagkasabi ni Jack ay dahan-dahan siyang bumangon. Katulad ng dati, hindi na siya tumitingin kay Intet habang patuloy na umaasenso, matatag at matatag ang kanyang mga hakbang. Ang lahat ay mabilis na gumawa ng paraan para sa kanya habang sila ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang Diyos na hindi maaaring ibagsak. Sa kanilang mga mata, tumingin sila kay Jack sa ibang liwanag at sumasang-ayon sila sa lahat ng sinabi niya. Kahit na sabihin ni Jack na siya ay mula sa isang first grade na mundo, malamang na maniniwala sila. Sabi ng isang mandirigma mula sa Golden Continent, napakalupit ni Jack. Akala ko magpapakita siya ng awa. Dahil patay na ang tatlo, akala ko hindi na niya itutuloy ang pagpapahirap sa kanila, hindi man lang niya sila binigyan ng pagkakataong tapusin ang sarili nilang buhay, pinapahirapan lang sila ng ganito. Demonyo si Jack. Sa sandaling sinabi ito, ang ibang mga mundo ay agad na lumaban. Sumagot ang isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, mga baboy talaga kayo. Ang alam mo lang ay mababa ang tingin sa iba. Kung si Jack ang nasa lupa, madali ba siyang pakawalan ng mga taga-Gintuan kontinente? Kayo ang mas malupit at siya lang ang umaasal sa inyo, siya pa ang demonyo. Kabanata 3302. Ang iilan sa karamihan ay sumang-ayon sa sinabi ng mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Isang mandirigma mula sa Chaos Continent ang nanunuya habang sinabi niya, ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay talagang gustong-gusto ang kanilang double standards. Sila lang ang pinapayagang magkaroon ng mga kahanga-hanga at hindi ibang mundo. Sila lang ang pinahihintulutang maging malupit, at hindi magagawa ng ibang mundo. Ginawa mismo ni Jack ang kanilang ginawa, ngunit nakikita nila ito bilang isang karumal-dumal na krimen. Parang demonyo si Jack na diretso sa impyerno. Anong biro? Isang verbal riot ang sumiklab sa lugar malapit sa Red Sun Monument habang tinutuya nila ang Golden Continent. Maging ang mga gumagala na mandirigma mula sa Hestia ay nagtaas ng kanilang mga boses at nagmura sa mga mandirigma ng gininto ang kontinente, na tinawag silang walang hiya at kasuklam-suklam, kung saan narinig ng lahat ng mula sa gininto ang kontinente. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay napilitang ibaba ang kanilang mga ulo at tanggapin ang lahat. Kung tutuusin, pagtatawanan lang sila kapag sinubukan nilang maging matigas ang ulo sa sandaling iyon. Walang pakialam si Jack sa mga argumento na nangyayari sa ibaba. Isa lang ang nasa isip niya sa sandaling iyon, ang umakyat sa Red Sun Monument at makuha ang Golden Badge. Nasa kanya na ang itim na bakal na badge at ang bronze na badge. Kung nakuha niya ang gintong badge, nakuha niya ang tatlo. Kahit na hindi sinabi ng mga panuntunan kung ano ang kanyang makakamit kung nakuha niya ang lahat ng tatlong mga badge, nadama niya na ito ay isang bagay na kapansin-pansin. Magagawa pa ni Jack na makakuha ng iba pang mahahalagang bagay sa bawat lugar na kanyang natatawid.
Makalipas ang kalahating oras, nakarating siya sa 420 meter mark nang bigla niyang naramdaman ang pag-init ng lupa sa ilalim niya bago sumikat ang sinag ng liwanag sa kanyang harapan. Bumaba si Jack at napansin niyang 5 milyong spirit crystal ang biglang lumitaw sa harapan niya. Isang ngiti ang pinakawalan niya. Ang mga mandirigma na dumating sa 420 meter mark ay makakatanggap ng 5 milyong spirit crystals. Kung magpapatuloy siya ng isa pang 30 metro, bibigyan siya ng Red Sun Monument ng 5 milyong spirit crystals at isang 8th grade peel. Huminga ng malalim si Jack at inilagay ang mga spirit crystal sa mustard seed. Nakaipon siya ng kaunting kayamanan dahil mayroon siyang halos 40 milyong mga espiritong kristal sa kabuuan. Kahit na ang mga piniling disipulo ng mga angkan sa ika-9 na baitang ay walang kasing dami sa kanya. Gayunpaman, ito ay malayo pa rin sa sapat. Kung gusto niya ng mga kristal na nasa ika-9 na baitang, mas kailangan pa niya. Napabuntong hininga siya habang patuloy sa pag-akyat. Bumalik sa paanan ng monumento, ang mga talakayan tungkol sa mga kasanayan ni Jack ay unti-unting nabawasan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung hanggang saan kayang akyatin ni Jack. Upang mabawi ang isang bahagi ng kanilang dignidad, sinimulan siyang hamakin at maliitin ng mga mandirigma ng Golden Continent. I admit napakalakas niya. Malamang na malalagay siya sa top 10 nanograms isang Holy Grade clan. Magkagayunman, makakaabot lang siya sa 480 metro sa pinakamarami, walang mas mataas. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, 3 tao lamang ang nakaakyat sa tuktok at nakuha ang gintong badge. Gaano man kalakas si Jack, hinding-hindi niya makakaharap ang isang tao sa nangungunang 3 sa isang Holy Grade clan. Hindi naman sa sinisiraan ko siya, pero galing siya sa kakarampot na lugar. Siya ay isang mandirigma mula sa Hestia. At alam nating lahat kung ano ang kabuoang lakas ni Hestia. Nasa ibaba sila ng mga mundo ng 3 baitang. Ang pagkakaroon ni Jack ng mga kasanayang iyon ay isang himala na. Ang mga opinyon na ito ay napagkasunduan ng lahat ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Sinimulan nilang lagyan ng langis ang apoy at sinabing hindi na maaabot ni Jack ang tuktok. Kahit na maabot ang 480 metro na marka ay isang malaking tagumpay. Malakas na sinabi ng isang mandirigma mula sa Asher Clan, huwag mong isipin na sinusubukan naming insultuhan si Jack. Nagsasabi lang kami ng mga bagay-bagay. Tingnan mo na lang ang 420 metrong lugar. 10 tao lamang mula sa kontinente ng Hestia ang nakarating doon. 200 tao mula sa White Marsh Continent ang namahalan nito, at 325 mula sa Chaos Continent ang nakapasok. Ang Golden Continent ay mayroon ng mahigit 600, kaya kitang-kita dito ang kabuoang lakas ng bawat kontinente. Kaya nga sinasabi natin na may limitasyon si Jack kung gaano siya kalakas. Walang paraan na mas malakas siya kaysa sa bawat mandirigma sa Golden Continent. Kabanata 3303. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ng isang mandirigma mula sa Golden Continent sa likod niya, ang 420 metrong marka ay simula pa lamang. Tingnan mo na lang ang markang 450 metro, wala ni isang mandirigma mula sa Hestia ang nakarating doon. 71 mandirigma lamang mula sa White Marsh Continent ang pumasok. Ang Chaos Continent ay mayroon lamang 121, habang 319 na tao mula sa Golden Continent ang nakalusot. Paunti-unti ng paunti ang pagtingin mo. Sa 480 metrong marka, walang sinumang taga-Hestia ang pumasok, 2 mula sa White Marsh Continent ang pumasok, at 5 mula sa Chaos Continent ang nakalusot. Mayroong 21 mula sa Golden Continent. Kung 510 metrong marka ang pag-uusapan, 3 lang. Wala ni isang tao mula sa mga mundo ng 3 baitang ang nakarating dito. 3 mandirigma lang mula sa Golden Continent ang nakarating doon. Ang mga numero at ang katotohanan ay ang pinakanakakumbansi, at ang pagmamataas ng gintong kontinente na minsang pinigilan ay lumago lamang mula noon. Kahit na pinigilan ni Jack ang kanilang talas, ang pangkalahatang kapangyarihan ng Golden Continent ay malinaw para makita ng lahat. Malakas sila, at walang makakapagpabago nito. 3 tao lamang ang nakaakyat sa tuktok ng Red Sun Monument, at lahat sila ay nagmula sa Golden Continent. Ang mga mandirigma mula sa 3 baitang mga mundo ay tumigil lahat sa loob ng 480 metro na lugar, at wala silang masabi tungkol dito. Walang paraan para magtalo sila. Napabuntong hininga si Darien sa katotohanan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, kahit na hindi niya maabot ang tuktok, ang mga resulta ni Jack ay sapat na nagbibigay inspirasyon. Ang maabot ang 480 metrong marka ay isang bagay na hindi nagawa ng mga mandirigma mula sa Hestia. Proud kaming lahat sa kanya. Ang mga mandirigma mula sa Hestia ay sumang-ayon sa kanya nang sabihin niya iyon. Para sa kanila, ang 480 meter area ay isang bagay na maaari lamang nilang tingnan.
Walang paraan na makarating sila doon. Walang mga mandirigma mula sa Hestia ang nakarating sa markang 450 lugar. Tahimik lang na nakatingin si Rudy. Kahit anong sabihin ng iba, naniniwala pa rin si Rudy kay Jack. Alam niyang maaabot ni Jack ang rurok at hindi matitinag ang kanyang pananampalataya kay Jack anuman ang sabihin ng iba. Unti-unting lumipas ang oras, at sa wakas ay humakbang si Jack sa 480 meter na lugar, at ang Red Sunstorm ay napakatindi doon. Malakas itong nagngangalit na halos hindi na napigilan ni Jack ang kanyang pagtapak. Ang galit na enerhiya ay nagpaulan sa katawan ng mga kalahok. Ito ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong mandirigma. Huminga ng malalim si Jack bago niya sinimulang i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya para protektahan ang sarili laban sa bagyo. Tunay na malakas ang unos, ngunit hindi ito gaanong nakaapekto kay Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay hindi lang nagkaroon ng Destroying the Void, isang upper, ultimate God rank technique, kundi ang Storm God rank technique, Soul Sky din. Ang dalawang pamamaraan na ito ay nangangahulugan na ang bagyo ay hindi maaaring makapinsala kay Jack. Si Jack ay hindi huminto habang siya ay nagpatuloy, hindi binabagalan o binibilasan ang kanyang mga hakbang. Maging ang ibang mga mandirigma na umaakyat sa monumento ay huminto upang tumingin kay Jack na dilat ang mata. Gusto ng lahat na makita ang mga huling resulta ni Jack. Gusto nilang makita kung saan titigil si Jack. Dahil hindi man lang bumagal si Jack, hindi ito kinaya ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Isang mandirigma mula sa White Phoenix Clan, na may maasim na hitsura sa kanyang mukha, ang nagsabi, paano ang taong ito ay naglalagay ng ganoon kagandang pagkilos. Hindi ba siya masyadong apektado? Parang hindi bumagal ang kanyang mga yapak. Siya ay sumusulong sa parehong bilis na tila ang Red Sunstorm ay hindi nakakaapekto sa kanya. Nakaramdam ng lamig si Nevada sa kanyang likuran nang marinig iyon. Habang tumatagal, hindi na siya pumayag na tanggapin ang katotohanan. Si Jack ay hindi kailanman naging isa para sa pagmamalabas. Ganoon ba talaga siya kalakas na tanging mga mandirigma lang mula sa unang baitang mundo ang maihahambing sa kanya? Wala ba siyang pakialam sa mga mandirigma ng Golden Continent? Kabanata 3304. Ito ang pinaka-nakakatakot para sa kanila. Si Jack ay hindi kailanman bumagal sa kanyang pag-akyat sa Red Sun Monument, at halos hindi rin siya nag-react. Para bang hindi siya naapektuhan ng Red Sunstorm. Maliban kay Jack, ang iba ay nag-aayos ng kanilang takbo o bumabagal sa kanilang pag-akyat sa Red Sun Monument dahil sa lakas ng Red Sunstorm. Hihinto sila sa kalagitnaan upang mabawi ang kanilang lakas upang magpatuloy sa pag-akyat. Si Jack, gayunpaman, ay hindi kailanman tumitigil maliban sa kapag siya ay nakikipaglaban sa iba. Noong lumaban sila, hindi lang nila kailangan gamitin ang kanilang tunay na lakas para labanan ang isa't isa kundi para makayanan din ang Red Sunstorm. Ang kanyang naunang labanan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat, dahilan upang hindi nila mapansin na ang Red Sunstorm ay tila hindi nakakaapekto kay Jack. Tumikim ang isang mandirigma mula sa Golden Continent, kumikibot-kibot ang mga labi habang ginagawa, baliw lang siya. Ang taong ito ay hindi kailanman normal sa anumang ginagawa niya, hindi siya tumitigil sa pagkabigla sa amin. Sa tingin mo ba ginagawa niya ito para magpakitang gilas? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay agad namang pumayag ang isang mandirigma mula sa Golden Continent sa tabi niya. Ito ay dahil malaki ang epekto ni Jack sa kanila. Si Jack ay lubos na napahiya sa kanila, kaya ang pagpupuri sa kanya ay pagbubuhos lamang ng malamig na tubig sa kanilang sarili. Hanggat may pagkakataon silang bastyusin si Jack, hindi nila ito hahayaang mad-ulash. Tama ka, hindi lang talaga normal si Jack. Inaamin kong malakas siya, pero mahilig din siyang magpakitang gilas. I'm not trying to insult him or anything, pero isipin mo na lang yung mga sinabi niya before this. Kahit sino pa ang kinakalaban niya, gustong-gusto niyang galitin ang kanyang kalaban, humihiling sa ibang tao na huwag mag-aksaya ng kanyang oras. Normally, kahit sinong magsabi ng ganyan ay sinusubukan lang na magpakitang gilas. Gusto niyang isipin ng iba na walang katumbas sa oras niya. Kinikilala ko ang kanyang mga kakayahan, ngunit wala akong masasabi tungkol sa kanyang pagkatao, meron. Walang maipagmamalaki sa pagiging matatag. Ang pagiging malakas at pagiging iginagalang ay ang kahanga-hanga. Hindi ko irerespeto ang taong ganito. Habang nagsasalita ang taong iyon, inilibot niya ang kanyang mga mata sa likuran ni Jack, ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng galit na pagsagot ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Isang mandirigma mula sa White Marsh Continent ang sumigaw sa mga mandirigma mula sa Golden Continent, mayroon ba kayong mga mani para sa utak o ano? Parang sinasabi mo lang lahat ng pumapasok sa isip mo. Sinasabi mo pa na hindi mo siya sinusubukang bastyusin. Mali ba talaga si Jack? Sinabi niya sa kanila na huwag mag-aksaya ng kanyang oras dahil hindi niya kailanman itinuring ang mga ito bilang karapat-dapat sa kanyang pansin.
Kay Jack, silang tatlo ay langgam lang at halos hindi nagbabanta. Walang masabi sa kanila. Ang tatlong iyon ay tumangging umatras at nagpumilit na makipagtalo laban kay Jack, nagbubuga ng kalokohan tulad ng ginagawa nila. Kahit ako ay nakaramdam ng inis sa pakikinig sa kanila. Tama na yan. Wala silang pakialam sa mga sinasabi nila basta sinisiraan nila si Jack. Kayong mga mandirigma mula sa Golden Continent ay walang karapatang magsalita tungkol sa paggalang. Bago ka magsalita, maaari mo bang isipin kung ano ang iyong ginawa bago ito? Ito ba ay nagkakahalaga ng anumang paggalang? Kung hindi mo hinamon si Hestia at pinilit mo sila sa sulok, paano nangyari ang lahat ng ito? Hindi sana pinahirapan ng husto ang tatlong iyon, habang pinagmamasdan ang kanilang buhay na unti-unting nawawala. Dumating na ang tatlo. Kabanata 3305. Hindi na kinaya ng mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ang hindi makatarungang pagtrato. Nais nilang panatilihing mababa ang profile, alam na sila ay dapat na ang pinakamahina sa lahat ng mga mundo doon, ngunit may mga pagkakataon na kailangan nilang manindigan para sa kanilang sarili. Isang panloob na disipulo mula sa Scarlet Pavilion ang naglakad pasulong, ang kanyang poster ay tuwid, habang tinitingnan niya ang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Sumigaw siya, ganyan ba talaga kayong mga talo? Sige. Kapansin-pansin ang kabuoang lakas ng Golden Continent, at ikaw ang pinakamalakas sa apat na mundo dito, ngunit huwag kalimutan na ito ay isang antas-6 na lungsod. Mayroon pa ring antas 5 at 4 na lungsod pagkatapos nito, at makakatagpo ka ng mas malalakas na mundo. Makakakilos pa rin kaya ang Golden Continent nang walang anumang takot. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Dapat kang magpakita ng higit na pagpigil. Ang mga mandirigma ng gininto ang kontinente ay nagningning sa mga salitang ito na maliwanag na nakakabigla. Isang napakalaking mandirigma mula sa gininto ang kontinente ay agad na tumingin at pinandilatan ang panloob na disipulong iyon mula sa Scarlet Pavilion. Sino ka sa tingin mo, Brad? How dare you try at lecture US? Pahihintulutan namin si Jack na kumilos ng mayabang dahil may kakayahan siya, ngunit hindi ito nangangahulugan na kahit sino ay maaaring umihi sa aming lahat. Dapat masaya ka na hindi ka namin ma-take ngayon, baka bangkay ka na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang ibang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay tumingin sa mandirigmang iyon na may parehong malamig na tingin. Napaawang ang labi ng taong iyon habang umuurong. Walang magawa si Darien habang hinihilan niya ang taong iyon sa likod niya, tinitigan ang panloob na disipulong iyon, at bamulong, ang mga mandirigma ng gininto ang kontinente ay lahat ay napakakitid ng pag-iisip. Maaalala ka nila kapag nagsabi ka ng ganyan. Lumapit si Rudy sa gilid ni Darien. Tiningnan niya ang mga mandirigma ng Golden Continent na may malamig na tingin habang nanunuya, tama siya. Medyo nababalisa ka. Kung tutuusin, ito lang siguro ang lugar na maaari mong ipakita. Kung magpapatuloy ka pasulong, makakatagpo ka ng mas malalakas na mundo sa ikalawang baitang. Kung makikipagkompetensya ka sa kanila, mapupunta ka sa parehong mahirap na sitwasyon. Hindi sila kilala ni Rudy, pero naalala nila na palagi niyang hinahabol si Jack. Hindi nila sikmurain ang anumang masasakit na salita mula sa iba, ngunit tahimik sila nang si Rudy iyon, hindi pinapansin. Napatawa si Rudy habang nagpapasalamat siya na kaya niyang magpakitang gilas, lahat ay dahil kay Jack. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa desisyon niyang manatili sa tabi ni Jack. Sa sandaling iyon, nasa 480 meter mark na si Jack. Hindi nagbago ang bilis niya. Huminga siya ng malalim habang bahagyang nakasimangot. Sa sandaling narating niya ang lugar, ang kapangyarihan ng Red Sunstorm ay tila ilang beses na mas malakas. Sa totoo lang, naramdaman na ni Jack na lumakas ang Red Sunstorm sa 450 meter mark, ngunit nakayanan pa rin niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito matitiis. Napilitan siyang gamitin ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, na bumubuo ng mga seal para i-condense ang Soul Swords para protektahan ang sarili mula sa bagyo. Kabanata 3306. Mayroong 6 na pong Soul Sword sa harap ng katawan ni Jack, na nagsisilbing bawasan ang kapangyarihan ng Red Sunstorm. Ang mga kilos ni Jack ay nagdulot ng pagkagulat. Ang isang mandirigma mula sa Golden Continent ay hindi napigil ang umiyak, sa wakas ay ginagamit na niya ang kanyang mga diskarte para pigilan ang Red Sunstorm. Kung hindi niya ginawa iyon, magsisimula akong mag-isip kung iniiwasan siya ng bagyo. In the end, hindi siya Diyos. Kahit gaano pa siya kalakas, may hangganan. Sa tingin mo, gaano kalakas ang kanyang diskarte? Ang sandali na sinabi, ang lahat ay nagsimulang mausisa. Hindi nila napigil ang pag-usapan ito. Karamihan sa kanila ay nadama na si Jack ay dapat gumamit ng mas mababang Ultimate God Rank technique, kaya naman napakalakas niya kahit para kay Intet. Simple lang, naabot na ni Jack ang ikatlong yugto ng pamamaraan. Gayunpaman, may mga hindi sumang-ayon sa kanila.
Isang mandirigma mula sa Chaos Continent ang nagsabi, sa tingin ko ay gumagamit si Jack ng Middle Ultimate God Rank Technique. Kung gusto mong makabisado ang mas mababang Ultimate God Rank Technique, hindi lang talento ang kakailanganin mo kundi maraming oras. Ang mga diskarte sa Ultimate God Rank ay hindi ganoon ka-simple. Kung nais mong makabisado ang isang pamamaraan, kakailanganin mo ng maraming pagpapaliwanag. Kahit na ang mga talento ni Jack ay halimaw, siya ay bata pa rin. Maliban na lang kung natutunan niya ang Ultimate God Rank Technique sa murang edad, walang paraan na maabot niya ang pagiging perpekto. Ang lalaki ay tila hindi kapani-paniwalang sigurado sa kanyang sinasabi, at naging dahilan ito upang pag-isipan ng iba ang kanyang mga salita. Dahan-dahan, halos isang katlo sa kanila ang naniwala. Pakiramdam nila ay gumagamit si Jack ng Middle Ultimate God Rank Technique. Gayunpaman, may mga nag-iisip na ang ideya ay napakawalang katotohanan. Isang napiling disipulo mula sa Asher Clan ang sumimangot at nagsabi, hindi mo ba masyadong inilalagay ang lalaking iyon sa isang pedestal? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng Middle Ultimate God Rank Technique? Tanging isang henyo sa pinakatuktok ang makakagamit ng isa. Ang iyong pangangatwiran ay tila lohikal, ngunit ito ay napaka-absurd pa rin. Ang pagmaster ng mas mababang Ultimate God Rank Technique ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap, ngunit may mga exception. Maaaring napakaswerte lang ni Jack at nagkaroon ng biglaang sandali ng kaliwanagan, ngunit iba ang Middle Ultimate God Rank Technique. Karamihan sa mga henyo sa ating edad ay hindi na makakagamit ng isa. Huwag isipin na ang Lower Ultimate God Rank Technique ay isang level lang na mas mababa kaysa Middle Ultimate God Rank Technique. Ang pagmaster ng Middle Ultimate God Rank Technique ay kailangan mong magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga gawain ng langit at lupa. Kung walang tiyak na kaharian, hindi mo man lang ito masisimulang subukan. Tama ka. Lahat sila ay nabulag lamang sa mga kakayahan na ipinakita ni Jack, na iniisip na siya ay walang kapantay. Ang masasabi ko lang ay walang alam kayong lahat. Hindi lang siya ang malakas na tao sa bayan. Ang mga mundo sa ikatlong baitang ay maaaring walang maraming kasing lakas ni Jack, ngunit nasa buong lugar sila sa Golden Continent. Kabanata 3307. Marami na kaming nakita kaysa sa inyong lahat, at makakagawa kami ng mas mahusay na mga paghatol. Huwag mong isipin na ang kaunting kaalaman mo ay sapat na para maging sigurado ka sa anumang bagay. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang Middle Ultimate God Rank Techniques. Sinubukan ng isa sa aking mga nakatatanda na matutunan ito noon ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang mga talento ay kabilang sa tuktok ng Golden Continent. Kung kaya ni Jack, kakayanin din niya. Naku, wala na siyang ideya pagdating sa Middle Ultimate God Rank Technique. Walang magagawa dyan. Ang mga mundo sa ikatlong baitang at mga mundo ng ikalawang baitang ay may maliwanag na agwat sa pagitan nila. Kung hindi dahil sa umiikot na mundo, hinding-hindi nila tayo magagawang makipag-ugnayan. Ang mga hanggal na ito ay patuloy na iniinsulto sa pamamagitan ng pagsasabi na tayo ay nasa ilalim ng ikalawang baitang mga mundo, ngunit kahit na hindi tayo mataas ang ranggo, tayo ay isa pa rin. Ang nakita namin at alam namin ay hindi isang bagay na maihahambing ng sinuman sa inyo. Nang marinig iyon ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, umasim ang kanilang mga ekspresyon. Muli silang nagalit ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent ay umungol, sabi mo mas alam mo kaysa sa amin, ngunit bakit patuloy kang gumagawa ng mga maling paghuhusga? Di ba paulit-ulit mong sinabing matatalo si Jack? Paulit-ulit mong sinasabi na si Jack ay walang kapares kahit na sa mga katulad ni Wild. Gayunpaman, ano ang kinalabasan? Si Jack ba ang nasa lupa? Itigil ang pagsisikap na sugpuin kami sa mga salitang iyon. Isipin mo na lang kung ano ang sinabi mo noon kumpara sa katotohanan. Gaano man karaming mga argumento ang mayroon, hindi ito nakakaapekto kay Jack habang siya ay nag-zone out mula sa pakikinig sa hindi kinakailangang kaguluhan. Isa lang ang nasa isip niya, na maabot ang tuktok ng Red Sun Monument at makuha ang Golden Badge. Habang lumayo siya, mas tumitindi ang Red Sun Storm. Sa huling 10 metro, ang mga damit ni Jack ay kumakaluskos mula sa Red Sun Storm. Gayunpaman, hindi siya nagpabagal at hindi man lang huminto para magpahinga. Sa sandaling iyon, ang mga argumento sa ibaba ng Red Sun Monument ay umabot sa kanilang rurok. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay nanindigan na si Jack ay hindi maaaring gumamit ng Middle Ultimate God Rank Technique. Ano man ang sabihin ng iba, matigas ang ulo nilang tumanggi na makinig, habang ang mga mandirigma mula sa ibang mga mundo ay galit na sinubukang ipagtanggol si Jack. Sigurado sila na gumagamit si Jack ng Middle Ultimate God Rank Technique at naglabas ng iba't ibang anyo ng patunay. Napapagod na silang mag-usap, ngunit tumanggi ang mga mandirigma mula sa Golden Continent na tanggapin ito.
Sa sandaling umabot na sa kumukulo ang mga argumento, isang malinaw na boses ang pumutol sa kanilang lahat. Si Jack ay nasa tuktok. Ang mga salitang iyon ay ganap na nagpatahimik sa karamihan. Maging ang kanilang paghinga ay bumagal. Lahat ay tumangala patungo sa tuktok at nakakita ng isang matatag na figure na nakatayo sa itaas na may nakatuwid na likod, na katulad ng isang hindi sumusukong puno. Napabuntong hininga sila, napagtanto na ang kanilang mga argumento ay walang kahulugan. Muling ginamit ni Jack ang kanyang mga kakayahan upang patunayan ang lahat, hindi alintana kung gumagamit siya ng mas mababa o panggitna na ultimate god rank technique. Siya ay isang taong hindi kayang talunin ng sinuman sa kanila. Mula nang simula ng Red Sun Monument, 3 tao lang ang nakarating sa tuktok, at si Jack ang pang-4. Iyon lamang ay sapat na upang patunayan ang mga talento at kakayahan ni Jack. Siya ay isang henyo na namumukod tangi sa mga henyo. Maging ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente, na walang ibang gustong ibagsak siya, lahat ay tumahimik. Matalim ang mga mata ni Jack, at ang tanging naririnig niya ay ang humahagulgol na hangin. Hindi niya marinig kung ano man ang sinasabi ng sinuman. Kabanata 3308. Sa sandaling iyon, tumayo si Jack sa pinakamataas na punto kung saan ang Red Sunstorm ay ang pinakamatindi, na nakapag-condense ng 70 soul swords upang matiis ang bagyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tuktok ng Red Sun Monument ay nagsimulang kuminang sa isang mapula-pula gintong liwanag. Pagkatapos noon, isang maliit na badge ang nagsimulang mamuo sa hangin, at isang kislap ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata. Inabot at ibinuka ang kanyang palad, ang gintong badge ay nahulog sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa siyang napaawang ang labi habang hawak ang badge. Isa pang liwanag ang sumilaw habang ang 20 milyong spirit crystals ay namuo sa harap ng Fame. May maliit na ngiti ng pananabik sa kanyang mukha habang inilalagay niya ang lahat ng mga espiritong kristal sa buto ng mustasa. Nang umabot siya sa 420 metro, binigyan siya ng Red Sun Monument ng 5 milyong spirit crystals, at sa 450 meter area, binigyan siya ng isa pang 5 milyon at isang 8th grade peel. Sa 480 metro, binigyan siya ng 1 milyong mga kristal na espirito at isang kayamanan na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nang makarating siya sa tuktok, nakuha niya ang Golden Badge, 20 milyong Spirit Crystal, at isang kayamanan na may hindi tiyak na presyo. Nakatanggap si Jack ng bounty sa pagkakataong ito. Sa mga Spirit Crystal pa lang, nakakuha na siya ng 31 milyon. Ito ay karaniwang nadobal ang kanyang kapalaran, at siya ay papalapit sa kanyang layunin. Huminga siya ng malalim habang matiigang naghihintay ng huling gantimpala. Pagkaraan ng ilang sandali, isa na namang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang paligid. Napakaliwanag na kailangan ni Jack na ipikit ang kanyang mga mata. Nang mawala ang liwanag, lumitaw ang isang masiglang damo sa harap ni Jack. Nang magkatotoo ito, muling sumibol ang mga talakayan sa ibaba. Kabutihan. 7 Bone Soul Herb ba yan? Iyan ang 9th grade Spirited Grass na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong Spirit Crystal, at napakabihirang nito na halos imposibleng mahanap sa palengke. Naalala ko na Soul Attribute Warrior si Jack. Sa 7 Bone Soul Herb na iyon, malaki ang level up ni Jack. Oo naman, nakakadismaya na ikumpara ang sarili natin sa iba. Ang mga makakakuha ng mas maraming mapagkukunan ay lalakas lamang, habang nakukuha lamang natin ang natitira. Hindi na natin maaabot ang kanilang taas. Napakaswerte niya. Ang 7 Bone Soul Herb ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Sinubukan ng aking Panginoon na makakuha ng isa sa isang auction ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito nakuha, at pinagsisihan niya ito ng mahabang panahon. Hindi ako makapaniwala na nakuha niya ang isang bagay na napakahalaga. Lahat ay hindi kapani-pani walang nagseselos. Hindi lang nakakuha si Jack ng 31 milyong Spirit Crystal, ngunit nakakuha pa siya ng Soul Gem at isang 7-star Soul Herb. Ang hiyas ng kaluluwa ang nakuha ni Jack nang dumating siya sa markang 480 metro. Ang mga kayamanang iyon ay parehong mga kayamanan na nakapagpabuti sa mga mandirigma ng katangian ng kaluluwa, na nangyari na si Jack. Nang bumaba si Jack sa monumento, lahat ay tumingin sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. Noon, tinitingnan nila si Jack na parang baliw, ngunit hindi na sila tumingin sa kanya ng ganoon kaliwanag. Sa halip, umani siya ng paggalang at takot. Nasanay na si Jack. Pagkababa niya ay nakipagpalitan siya ng kaunting kasiyahan kay Darian, nag-usap ng ilang bagay bago siya umalis kasama si Rudy. Si Jack ay hindi nagmamadaling tumungo sa isang antas ng 5 lungsod. Dinala niya si Rudy sa kinaroroonan nila noon. Kahit nakakaiba pa rin ang kanyang mga kakayahan, mas marami silang mga henyo na makakatagpo. Naunawaan ni Jack na habang papalayo sila, mas maraming mundo ang matitipan, kaya hindi siya nagmamadaling umalis. Nais niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan bago siya mag-isip tungkol sa kung ano paman.
Nagplano siya sa pagsipsip ng Soul Gem at ang 7-bone Soul Herb sa inn. Kinailangan ni Jack ng 10 araw upang ganap na masipsip ang lahat. Gamit ang hiyas ng kaluluwa at ang kapangyarihan ng 7-bone Soul Herb, sa wakas ay nagawa ni Jack na i-condense ang isang Divine Soul. Nagawa niyang maabot ang unang yugto ng Storm God Rank Technique, ang Soul Sky. Masayang kinuyam ni Jack ang kanyang mga kamao. Kung siya ay nasa isang lugar na magpapahintulot, nasubukan na niya ang mapanirang kakayahan ng kanyang pamamaraan. Kabanata 3309. Ang bawat yugto ng Soul Sky ay may pangalan nito, at ang unang yugto ay tinawag na Broken Soul Blade. Sabik na sabik si Jack na makita ang mga kakayahan nito. Humigop ng tsaa si Rudy habang nakatingin sa excited na ekspresyon ni Jack. Ngumiti siya at nag-isip, sa palagay ko naging maayos. Tumanggaw si Jack at ngumiti, hindi umimik. Inayos ni Rudy ang katawan at tumingin kay Jack habang sinasabi, saan tayo susunod? Pupunta ba tayo sa level 5 city? Tumangala si Jack kay Rudy bago seryosong umiling na ikinagat ng labi ni Rudy. Kahit na nagtanong si Rudy, natitiyak niyang susunod na sila sa level 5 city. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na iiling ni Jack ang kanyang ulo bilang pagtanggi. Nagulat siya, sa totoo lang. Hindi ba tayo pupunta sa level 5 city? Kung gayon, saan tayo pupunta? Hindi na nag-abalang sagutin ni Jack si Rudy at sa halip ay hinugot niya ang 3 badge mula sa mustard seed at pinagsama-sama. Ang mga badge ay biglang naglabas ng nagniningning na ningning habang ang mga ito ay nakakagulat na sumanib sa isang bitek at naging isang kristal na badge. Natigilan si Rudy, huminga ng malalim, at ang kanyang mga mata ay namumungay na tila sila ay maaaring lumabas sa kanilang mga socket. Maaaring pagsamahin ang mga badge. Tumayo siya at lumapit kay Jack, nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa badge sa kamay ni Jack. Tuwang-tuwang tinuro niya ito at sinabing, ano ito? Napangisi si Jack. Kahit bihira niyang ihayag ang kanyang emosyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng excitement sa pagkakataong ito. Ang kristal na badge na ito ay maaaring hayaan tayong pumunta kahit saan. Maaari pa nga itong magpadala sa amin sa antas ng 2 lungsod kaagad. Pagkasabi niya noon ay napatikip ng bibig si Rudy sa gulat. Nangangahulugan ito na maaari silang pumunta saan man nila gusto. Huminga ng malalim si Jack bago siya idinagdag, hindi lamang ito mapupunta sa isang antas ng isang lungsod, ngunit maaari pa itong umabot sa iba pang 2 at 3 baitang mundo. Nang marinig iyon, laking gulat ni Rudy na saglit na natahimik. Pwede ba tayong pumunta sa ibang mundo? Kami, hindi na namin kailangang bumalik sa Hestie. Pwede ba tayong pumunta kahit saan? Buong determinadong tumanggaw si Jack, nanginginig ang mga kamay sa excitement. Sinabi niya habang mahigpit ang pagkakahawak sa badge, batay sa mga normal na panuntunan, bawat mandirigman na nabubuhay pa kapag nagsara ang Whirling World ay ipapadala sa kanilang orihinal na mundo. Gayunpaman, gamit ang badge na ito, hindi namin kailangang gawin iyon. Maaari tayong pumili ng anumang pangalawa o pangatlong baitang mundo na gusto natin. Hindi na natin kailangang bumalik sa Hestia. Napagod na rin si Jack kay Hestia. Ang kanyang layunin ay ang Valley of Enlightenment, ngunit sa kanyang nalalaman, ang lambak ay wala sa Hestia kundi sa isang lugar sa labas nito. Ang pasukan sa Valley of Enlightenment ay hindi lamang sa Hestia, may mga pasukan din ng ibang mga mundo. Kaya, walang dahilan si Jack para manatili sa Hestia. Gusto niyang makakita ng bagong abot tanaw, at alam niyang hindi magiging maganda ang pananatili niya sa Hestia. Kabanata 3310. Tuwang-tuwang umikot si Rudy. Tumingin siya kay Jack bago tumingin sa sariling kamay. Tumaas ang isang kilay ni Jack, nahulaan kaagad ang iniisip ni Rudy. Kaya, ngumiti siya at sinabing, kung handa ka pa ring sumunod sa akin, isasama kita. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako ipagtaksilan. Nanginginig ang kamay ni Rudy, medyo namula ang mukha, at nanginginig siya sa excitement. Gumalaw ang kanyang mga labi, may gustong sabihin, ngunit hindi niya moari ang mga salitang sasabihin. Tumawa si Jack at nagpatuloy, nag-aalala ka ba na baka hindi ka masanay sa ibang mundo, at baka mas ligtas para sa iyo si Hestie. Ngunit gusto mo pa ring makita ang mas malawak na mundo. Ibinaba ni Rudy ang kanyang ulo. Nahulaan na ni Jack kung ano ang nasa isip niya. Tumayo siya, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Tumayo si Jack at tinapik ang balikat ni Rudy, sabihin mo lang kung ano ang iniisip mo at gawin mo ang gusto mong gawin. Emosyonal na tiningnan ni Rudy si Jack. After a moment, he finally said, nag-aalala lang ako sa future ko. Alam kong paprotektahan mo ako hanggat kasama kita, pero nag-aalala akong isipin mong wala akong silbi. Pagkasabi niyo ay muling tumingin sa ibaba si Rudy, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Jack. Napangiti si Jack nang lumingon siya sa maaliwalas na kalangitan ng Whirling World. Walang gabi at araw dito, tanging asol na langit lang ang nasa itaas nila.
Gayunpaman, alam ni Jack na ang lahat ay bahagi lamang ng isang pormasayon. Ang Whirling World ay isang napakalaking pormasayon na tatagal lamang ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, kailangan nilang pumili ng ibang lugar na pupuntahan. Napabuntong hininga si Jack habang seryosong sinabi, hanggat hindi mo ako pinagtaksilan, maaari mo akong sundan. Ang mga tao ay palaging magiging kapaki-pakinabang, kaya hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, nakalink ka na sa akin. Kung babalik ka, baka maagaw ka kapag may makakita sa iyo. Naninigas ang ekspresyon ni Rudy. Kinagat niya ang labi, hindi makapagsalita. Iyon ang pinakakinakabahan niya. Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan, siya ay isang ganap na nagbagong tao. Isinantibi na niya lahat ng pride niya noon. Matapos makita ang napakaraming malalakas na mandirigma, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalawak ang mundo, at ang kanyang mga talento ay walang halaga kumpara sa kanila. Dapat ay pinili niyang manatili sa isang maliit na lugar at mamuhay ng mapayapa, ngunit kung pipiliin niyang bumalik, mawawala sa kanya ang proteksyon ni Jack. Dadalhin din siya ng mas malalaking angkan dahil lagi siyang kasama niya at, sa isang paraan o iba pa, gagawin niya ang mga sekreto ni Jack. Hindi na siya makakabalik ng mag-isa. Matapos mag-isip, sa wakas ay sinabi ni Rudy, susundan kita. Hindi na ako makakabalik, anyway. Sa dami ng naging kalaban nila, mas napagtanto ni Rudy na hindi na siya makakabalik. Tumango si Jack, tinapik si Rudy sa balikat ng walang salita. Makalipas ang 3 araw, tumayo sina Jack at Rudy sa harap ng isang napakalaking gate ng lungsod at tahimik na tumingin sa napakalaking sign sa gate. So ito ang Winehorde City. Excited na sabi ni Rudy. Ang Winehorde City ay isang antas 4 na lungsod. Upang makatipid ng oras, pumili si Jack ng isang antas na 4 na lungsod kaysa sa isang antas ng 5 lungsod. Sa sandaling nabuo ang kristal na badge, ang mga patakaran ng buong Whirling World ay pumasok sa kanyang isip, at si Jack ay nagkaroon ng malinaw na ideya ng landas pasulong. Maraming tao sa loob ng Winehorde City sa sandaling iyon dahil may ilang mandirigma na nagmula sa malayo. Ang mga pintuang daan lamang ng lungsod ay may mahigit 1,000 tao na nagtipon doon. Tumingin si Rudy sa karamihan at itinuro ito. Akala ko mas kaunti ang mga tao sa pagpunta namin, ngunit ito ay talagang kabaligtaran. Kabanata 3311. Ngumiti si Jack at sinabing, iyan ay dahil mayroon lamang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia sa simula. Ang mga mandirigma mula sa iba pang mga mundo ay pumasok lamang mamaya. Dahan-dahan, magsisimula tayong makakita ng higit pang mga mandirigma mula sa ibang mga mundo. Ang umiikot na mundo ay sumasalubong sa maraming iba pang mundo. Hindi ko alam kung gaano karaming iba't ibang mundo ang ating pakikisalamuha. Baka makakita pa tayo ng mga mandirigma mula sa mga first grade world. Pagkasabi niya nun, medyo nanginginig ang boses ni Jack sa sobrang tuwa. Ang kristal na badge ay nagtanim ng istruktura at mga panuntunan ng Whirling World sa isip ni Jack. Alam na niya kung ano ang naghihintay sa Winehorde City. Pagkatapos mag-usap ni Jack at Rudy sa labas ng lungsod, dinala ni Jack si Rudy sa loob. Isang napakalaking 150 metro ang lapad na hanay ang nakita doon. Mayroong ilang libong tao ang nagtipon sa paligid nito. 2 nakamaskara na tagapag-alaga ang nakatayo sa harap ng hanay. May hawak silang panulat at papel, pati na rin ang maraming badge. Nakita ni na Jack at Rudy ang mga caretakers na nagre-record ng isang bagay pagdating nila. Gustong tanungin ni Rudy si Jack kung ano ang kanilang ginagawa nang makarinig sila ng pagtatalo sa kanilang harapan. Isang matangkad at malaking lalaki na may balbas ang emosyonal na nagsabi, hindi mo ba ako masyadong minamaliit? 100 ang makakaligtas. Paano ka nakakasigurado na mamamatay ako dyan? Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ang lalaking katabi ng balbas ay parang senior niya. Ang kanyang senior ay may maliliit na mata at nakasuot ng berdeng damit. Emosyonal niyang sinabi, hindi kita minamaliit, nag-aalala lang ako. Alam mo ba kung ano ang larong patayan? Ang sino mang makilahok ay tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Kahit na ang ating mga piniling disipulo ay maaaring hindi. Maglakas loob na sumali, kaya't ano pa ang isang panloob na disipulong tulad mo. Nang sabihin niyo ng maliit na mata na lalaki, siya ay mukhang hindi kapani-pani walang galit na galit. Tumingin siya sa junior niya na parang tulala. Tumaas ang isang kilay ni Rudy, ulong, laro ng patayan. Ano ang kinalaman nito sa sugal ng pagpatay? Napangiti si Jack habang matiyagang nagpaliwanag, ang slaughter gambit ay medyo iba sa slaughter game. Pareho sila sa ilang mga punto. Basta kasali ka, dadaan ka sa patayan kung saan marami ang mamamatay. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Jack sa pagkagalit, pakiramdam ko ang bayani na lumikha ng Whirling World ay medyo mahina sa pagbibigay ng pangalan.
Hindi ba niya maaaring pangalanan ang mga bagay na medyo mas mahusay? Wala sa mood si Rudy na alalahanin iyon. Natuwa siya nang mabalitaan niyang marami ang mamamatay. Hinailan niya si Jack at tinanong, sabihin mo sa akin ang mga patakaran, masyado akong na-curious. Tumanggaw si Jack, simpleng ipinaliwanag ang mga patakaran. Iba ang laro ng pagpatay sa sugal ng pagpatay. Ang sugal ng pagpatay ay nangangailangan ng 10 kalahok, ngunit ang laro ng pagpatay ay nangangailangan ng 220. Pagkatapos magrehistro ng 220 kalahok, magsisimula na ang laro ng patayan. Ang lahat ng mga kalahok ay magsisimulang magpatayan, at ang laro ay titigil kapag ang mga numero ay nabawasan sa 100. Kabanata 3312. Matapos marinig ang mga alituntunin, napalaki ang bibig ni Rudy sa pagtataka, so ibig mong sabihin 120 mandirigma ang mamamatay sa isang pagkakataon. Tumanggaw si Jack. Kung ikukumpara sa isa lamang ang naiwan sa 10 sa sugal ng pagpatay, ang laro ng pagpatay ay may mas mababang porsyento ng namamatay. Halos kalahati lang ang mamamatay. Gayunpaman, ang laro ng pagpatay ay makakapatay ng humigit kumulang 100 sa isang pagkakataon. Ang pagtingin sa mga numero ay sapat na upang masindak ang sinuman. Huminga ng malalim si Rudy habang naninigas ang ekspresyon, hindi ba't napakaraming namamatay? Kahit kalahati lang sa kanila ang mamamatay, 100 tao pa rin. No wonder nagsalita yung lalaking yun kanina. Naiinip na ang balbas na lalaki. Tumalikod siya at hinarap ang maliit na mata, hoy, relax ka lang. Kahit na ang aking mga kasanayan ay hindi gaanong kahanga-hanga, ako ay mahusay na tumakas at protektahan ang aking sarili. Basta mag-iingat ako, makakaligtas ako. Kumaibot-kibot ang labi ng maliit na mata nang sinabi nito na may pagbibitiw na tono, bakit mo ipinipilit na makipagsapalaran? Sa totoo lang, kahit kasing galing ni Chaplin ang kakayahan mo, susubukan ko pa ring pigilan ka. Ang laro ng pagpatay ay hindi isang bagay na maaari mong lokohin lamang. Sa sandaling pumasok ka, walang nakakaalam kung sino ang mamamatay. Marami sa mga ito ay swerte. Napakamot ng ulo sa frustration ang balbas na lalaki, halatang hindi nakikinig sa lalaking maliit ang mata. Pakiramdam niya ay niloloko lang siya at minamaliit ng ibang lalaki. Lalong nadidismaya ang balbas na lalaki nang bigla itong tumalikod at sinabing, hoy, huwag na nating pag-usapan ang makakasalubong ko pagpasok ko. Pag-usapan na lang natin ang kakayahan kong tumakas. Ito ang pinakamalakas sa aming lahat. Kahit na ang mga mas mahina sa akin ay naglakas loob na pumasok, bakit hindi? Sa bawat taong papatayin ko, makakakuha ako ng 5 milyong spirit crystals. Ito ay isang buong 5 milyon. Nagsumikap ako ng husto sa pagsali sa iba pang mga sugal bago ito, at nakakuha lang ako ng 3 milyon sa isang buwan. Malaking pagkakataon para sa amin ngayon. Kailangan ko lang pumatay ng isang tao para makakuha ng 5 milyon. Ito ay magiging kasing dami ng isang buong buwang halaga ng trabaho. Bakit hindi ako sumali? Buti na lang kung hindi niya sinabi iyon, pero mas nagalit ang maliit na mata nang sinabi niya iyon. Hindi na siya nag-abalang magpigil. Para sa kapakanan ng kanyang junior, pinigilan niya ang ilan sa kanyang mga salita, ngunit ang kanyang junior ay masyadong matigas ang ulo at nag-alinlangan pa sa kanyang intensyon. Napangisi ang maliit na mata, lumalamig ang boses at sumagot, napakaraming katulad mo. May kabuuang 220 katao ang kalahok sa larong patayan, at matatapos lamang ito kapag namatay ang 120 mandirigma. Sa tingin mo ba hindi ka magiging bahagi ng 120? Huwag mong kakalimutan, kahit gaano ka pa kagaling tumakas, hindi mo mahuhulaan kung sino ang makikilala mo. Sa palagay mo, mahina ba ang 3 iba pang mundo sa ikalawang baitang? Paano kung makatagpo ka ng isang malakas mula sa isa sa kanila? Sa tingin mo ba ay may pakinabang pa rin ang iyong mga kakayahan sa pagtakas? Nanginginig ang labi ng may balbas, at umasim ang ekspresyon nito. Wala siyang masabi dyan. Matapos marinig iyon ni Rudy, tumangala siya at bumulong sa tenga ni Jack, may mga mandirigma ang Winehorde City mula sa 3 mundo ng ikalawang baitang. Tumanggaw si Jack at nagpaliwanag, may kabuoang 3 magkakaibang mundo ng ikalawang baitang at 10 magkakaibang mundo ng ikatlong baitang nakasangkot sa lungsod na ito. Sa una mong pagpasok sa Whirling World, mayroong hindi mabilang na antas 9 at 10 lungsod, ngunit ang mas mababang bilang na pupuntahan mo, mas kakaunti ang mayroon. Mayroon lamang isang antas ng 5 lungsod. Ang Winehorde City ay isang antas ng 4 na lungsod, at mayroon ding isa. Siyempre, yun lang kasi ang Winehorde City ang nakikita natin. Ang Whirling World ay sumasaklaw sa lahat ng 3rd grade at 2nd grade na mundo. Ang iba pang mga mundo ay dapat nasa kanilang sariling mga Winehorde Cities. Kabanata 3313. Nang marinig ang paliwanag ni Jack, mas natigilan si Rudy. Naguguluhang sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin sa nag-iisang Winehorde City?
Iba pang mga lungsod ng Winehorde. Napangiti si Jack habang nagpaliwanag, sa amin, isa lang ang Winehorde City, pero talagang hindi mabilang. Ang mga mandirigma ng mga mundong ito ay nagtipon-tipon at makikita lamang ang isang Winehorde City, ngunit talagang hindi mabilang ang iba pa na bukas sa ibang mga mundo. Naiintindihan mo ba ako? Umubo si Rudy habang hinihimas ang kanyang ilong. Sa totoo lang, hindi niya talaga maintindihan, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagkibit-balikat siya at ipinaliwanag ito sa sarili niyang paraan, so you're telling me that there are countless Winehorde cities. Lahat sila ay nasa iba't ibang lugar sa espasyo at oras. Nakaharap nila ang mga mandirigma mula sa iba't ibang mundo. Tumingin si Jack kay Rudy na may bahagyang papuri, tumango at sinabing, oo, tama, iyan. Naninigas ang mga labi ni Rudy na hindi niya inaasahan ang tamang sagot. Gayunpaman, hindi niya rin talaga naiintindihan ang sinasabi niya. Matapos mag-isip tungkol dito, umiling siya at nagpa siya nakalimutan ang tungkol dito. Malalaman niya ang sagot sa huli. Sa pag-iisip niya ay muling nag-away ang balbas at ang maliit na mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ng lalaking may bided, alam kong nag-aalala ka, ngunit hindi kailangan ang pag-aalalang iyon sa aking paningin. Ang panganib at pagkakataon ay magkasabay. Kung patuloy kong sinisikap na siguraduhing ligtas ako, hinding-hindi ako mag-i-improve. Tama ka. Kung malas ako at kakaharapin ko agad ang isang malakas, I'll just resign myself to my own fate. Gayunpaman, kung ako ay mapalad at sapat na maingat, kumikilos lamang kapag sigurado ako sa sitwasyon, kung gayon mayroon akong mataas na pagkakataon na magtagumpay. Lalong nagalit ang maliit na mata nang marinig iyon. Pakiramdam niya lahat ng sinabi niya kanina ay binaliwala lang. Siya ay nangangaral sa koro, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magpatuloy, ang laro ng pagpatay ay nasa isang liblib na espasyo. Ang lahat ay ipapadala ng random. Hindi mo alam kung sino ang makikilala mo. Tama ka, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon kung mag-iingat ka at hindi magsasamantala, ngunit sa tingin ko ay hindi ka na sa pagkakataong ito. Kung maingat ka, hindi ka sasali sa isang laro ng pagpatay kung saan mayroon kang 50% posibilidad na mamatay. Ang maliit na mata na lalaki ay kilala ang balbas na lalaki sa loob ng maraming taon at naiintindihan siya ng husto. Sinasabi lang niya na mag-iingat siya. Sa sandaling lumitaw ang anumang kita sa harap niya, makakalimutan niya ang tungkol sa anumang bagay. Hindi siya makakaligtas kung mawawalan siya ng kontrol. Huminga ng malalim ang maliit na mata at walang magawa, sa tingin mo minamaliit kita dahil pinipigilan kita, pero ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Kapag may nakilala kang mapanganib, malalaman mo kung gaano ako kasinsero. May iba pang gustong sabihin ang balbas, ngunit pinigilan siya ng lalaking maliit ang mata. Lumapit ang lalaking maliit ang mata at same time na nagsabi, may 3 second grade at 10 third grade na mundo sa Winehorde City. Pareho kaming mula sa 3 baitang mundo, at nasa kalagitnaan lang kami ng 10 ikatlong baitang mundo. Napakaraming mandirigma mula sa iba't ibang mundo dito. Kabanata 3314. Wala kang paraan para sabihin kung sino ang mahina o kung sino ang malakas. Ang mga mandirigma mula sa 2 baitang mundo ay tiyak na susubukan na pumatay hanggat kaya nila. Pagkatapos ng napakaraming laro ng pagpatay, ang mga mandirigma mula sa 2 baitang mga mundo ay palaging nasa unang 3 pwesto. Kung titingnan mo lang ang mga mandirigma mula sa 3 baitang mundo, hindi lang 50% ang posibilidad na mamatay tayo. Ito ay kasing taas ng 60 o 70. Iyon ay dahil ang mga pagkakataon ng mga mandirigma mula sa 2 baitang na mamatay ay mas mababa kaysa sa atin. Karamihan sa mga namamatay ay mula sa 3 baitang mundo. Sa sinabi niyang iyon, naging emosyonal ang maliit na mata. Mahigpit siyang sumimangot, alam kong sa tingin mo ay napakahusay mo, ngunit ang lahat ng sumasali sa laro ng pagpatay ay iniisip na makakaligtas din sila. Ang pagpasok sa laro ng pagpatay ay hindi lamang nangangailangan ng swerte at kasanayan, kundi pati na rin ang katalinuhan. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong maging mahusay sa isa sa 3, ngunit sa palagay ko ay hindi ka. Nagdilim ang ekspresyon ng balbas ng lalaki nang marinig iyon. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa nanlalaking mga mata, galit na nagsasabing, mababa lang ang tingin mo sa akin ngayon. Magaling ako sa 3 aspeto. Gusto mo lang sabihin na basura ako sa bawat harapan at hindi ako dapat makipagsapalaran. Tumaas ang isang kilay ng maliit na mata, hindi sumagot, ngunit iyon ay binibilang-bilang silent acknowledgement. Galit na galit ang balbas na lalaki nang makita ang tugon, pakiramdam niya ay minamaliit siya. Ngumisi siya at tumalikod, emosyonal na sinabing, huwag mo na akong tignan. Papatunayan ko ang aking sarili sa aking kakayahan. Tinitingnan mo lang ang lahat sa pamamagitan ng mga mata na may kinikilingan. Pagkatapos nito, hindi niya pinansin ang maliit na mata at nagpa siya na sumali sa laro ng pagpatay.
Kung nagawa niyang pumatay ng dalawang iba pa sa laro ng pagpatay, makakakuha siya ng 10 milyong mga kristal na espiritu. Ito ay hindi maliit na bilang sa kanya. Ito ay maaaring makakuha sa kanya ng maraming mga kasanayan at mga materyales. Lalong tataas ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, magagawa niyang talunin ang kanyang mga nakatatanda. Sa pag-iisip na iyon, ang balbas na lalaki ay nakatutok sa lahat ng iba pa. Hindi na siya nakinig sa sinuman at determinado siyang makibahagi. Tumingin si Rudy sa may balbas na lalaki bago siya bumulong ng isang tanong pagkaraan ng ilang sandali, ano ang mga ranggo na iyon? Lumingon si Jack para tingnan ang transfer array, itinuro ito sa itaas at sinabing, pagkatapos ng slaughter game, ang espasyo sa itaas ng transfer array ay magpapakita ng napakalaking scroll. Ipapakita ng scroll ang lahat ng mga mandirigma na nabubuhay pa, at ang mga pangalan ay ililista alinsunod sa kanilang mga resulta. Makakakuha ng mas maraming reward ang top 3. Huminga ng malalim si Rudy, natuwa nang marinig ang, may reward pa. Hindi katakatakang napakaraming mandirigma ang sabik na makilahok kahit na may 50% pagkakataon ng kamatayan. Ngumiti si Jack at makahulugang sinabi, ang 50% posibilidad na mamatay ay kung bibilangin mo ang lahat ng mga mandirigma. Kung pinag-uusapan mo lang ang tungkol sa mga mundo ng ikatlong baitang, ang rate ng pagkamatay ay kasing taas ng 70%. Ang mga laro ng pagpatay ay isang palaruan para sa malalakas mula sa ikalawang baitang mga mundo. Napaawang ang labi ni Rudy at kinilig. Naisip niya kung paano patuloy na sasalakayin ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang mga mandirigma ng ikatlong baitang ng mundo gamit ang kanilang mga sandata na may pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Ang mga mandirigma ay patuloy na nahuhulog sa kanila, at ang lupa ay puno ng dugo. Iyon ang tunay na pangakit ng larong patayan. Kabanata 3315. Nakataas ang kilay ni Rudy habang nakadikit ang kanyang noo, hindi na naglakas loob na mag-isip pa. Habang iniisip niya, mas malupit ang pakiramdam niya sa mundo. Palagi niyang sinasabi na ang mundo ay isang lugar ng kaligtasan ng pinakamatibay bago ito, ngunit hindi niya tunay na naramdaman ang kahulugan ng parirala hanggang sa sandaling iyon. Huminga ng malalim si Rudy, sa mata ng malakas, mararamdaman mong tama ang lahat ng ito. Gayunpaman, sa aming mga mata, kami ay parang baliw. Masyadong baliw ang mundo. Mukhang hindi mahalaga ang kamatayan sa mundong ito. Hindi katakataka na masyado akong natakot na subukan at mabuhay sa isang malaking angkan noon. Masyadong matindi ang kompetisyon. Ito ay may kasamang napakaraming bangkay, at napakaraming tao ang madaling mawala ng buhay. Ayokong maging isa sa kanila, gusto ko lang mamuhay ng mabuti. Napangiti si Jack, hindi inaasahan na ganoon pala ang iniisip ni Rudy. Pakiramdam ni Jack ay ginagawa lang ni Rudy ang anumang gusto niya gamit ang kanyang posisyon, ngunit natuto siya ng pagpapakumbaba pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan. Hindi niya inasahan na naging mapagpakumbaba na si Rudy kaya kontento na siya sa maingat na pamumuhay. Ang mga talakayan sa kanilang paligid ay naging dahilan upang ang lugar ay tila isang palengke. Pinag-uusapan ng lahat kung dapat ba silang lumahok sa larong patayan. Maraming tao ang natuksong subukan ito ngunit nag-aalala na baka hindi sila mapalad na makatagpo ng isang malakas. Gayunpaman, marami sa kanila ang nadama na dapat nilang subukan ang kanilang kapalaran. Pakiramdam nila ay hindi sila magiging malas na magiging kumpay sila ng kanyan sa sandaling pumasok sila, ngunit halos lahat ay tila ganoon ang iniisip. Ang bawat isa ay may parehong ideya na sila ang mga espesyal na hindi mamamatay. Gayunpaman, nadama ni Jack na ang paraan ng pag-iisip ay magtutulak sa kanila sa kanilang kamatayan. Ang mga laro ng pagpatay ay ang palaruan ng malalakas. Ang mga mahihina ay naroon lamang upang patayin. Ang lungsod ng Winehorde ay may mga mandirigma mula sa tatlong mundo ng ikalawang baitang. Ang mga mandirigmang iyon ay makakalimutan ang tungkol sa kanilang dignidad alang-alang sa mga kristal na espiritu, na pinapatay ang lahat ng kanilang nakikita sa paningin. Para sa kapakanan na makakuha ng mataas na ranggo sa laro ng pagpatay, hindi nila pakialam ang buhay ng mga mahihina. Stepping stone lang ang buhay nila. Habang malalim ang iniisip ni Jack, kumatok ang caretaker sa desk, tapos na ang oras. Nagsisimula na ang pagpaparehistro. The moment na sinabi ng caretaker na naging mas tahimik ang lugar. Karamihan sa kanila ay gustong subukan ito, ngunit sila ay natakot na tumalon na lamang. Lumapit si Jack at tinapik si Rudy sa balikat, nakangiti habang sinabing, samahan mo ako dito. Sa sandaling sinabi ni Jack na malakas na umiling si Rudy, hinding-hindi. Anong silbi ng pagpasok ko? Hihilahin na lang kita pababa. Hindi naman ako kapaki-pakinabang sa lahat. Masyado na akong basura kung hilahin pa kita pababa. Ngumiti si Jack, walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala. Dahil pumayag kang umalis kasama ako, wala akong pakialam kung may alam kang sikreto. Isipin mo na lang ang pagpasok mo bilang isang pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw.
Sa sandaling nasa panganib ka, hihilahin kita sa isang liblib na espasyo. Sa pamamagitan ng nakahiwalay na espasyo, ang tinutukoy niya ay ang buto ng mustasa. Bago ito, mayroon pa rin siyang pagdududa tungkol kay Rudy, at ang mustard seed ang kanyang pinakadakilang sikreto. Ang kanyang pamilya ay nakaimbak sa loob. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, mahigpit niyang itinago ang sikreto. Walang napagtanto si Rudy. Gayunpaman, dahil kinaladkad na niya si Rudy sa umiikot na mundo kasama niya, naramdaman niyang obligado siyang isama si Rudy nang umalis siya sa whirling world. Kaya naman, napilitan siyang mag-isip ng paraan para makaalis. Ang kristal na badge ay hindi nagpapakita kung gaano karaming tao ang maaari niyang dalhin, ngunit nahulaan ni Jack na siya ay pinapayagan lamang na pumunta ng mag-isa. Kabanata 3316. Kung iyon ang kaso, kailangan pa ring bumalik ni Rudy sa kontinente ng Hestia. Gayunpaman, kung may lalagay niya si Rudy sa mustard seed, hindi na kailangang mag-alala si Jack tungkol doon. Ang mustard seed ay isang kayamanan mula sa Divine Void World. Ito ay isang nakahiwalay na espasyo. Kung si Rudy ay inilagay sa mustard seed, hindi na kailangang mag-alala si Jack na dalhin siya palayo. Nang marinig ni Rudy ang sinabi ni Jack, napanganga siya sa gulat. Hindi siya tanga. Natural na alam niya na may mga sikreto si Jack habang siya ay napakahusay sa lahat. Siya ay higit na mas mahusay kaysa sa lahat kahit na ito ay sa alchemy o sa martial arts. Hindi na mailalarawan si Jack bilang isang henyo lamang. Isa siyang halimaw. Kahit na ang mga henyo mula sa unang gradong mundo ay malamang na maihahambing lamang sa antas ni Jack. Walang paraan ng isang henyo na tulad ni Jack ay isang taong lumaki sa kontinente ng Hestia. Siguradong may napakalawak na sikreto si Jack sa likod niya. Gayunpaman, hindi kailanman sinubukan ni Rudy na tingnan ang lihim na iyon, na kumikilos na parang wala siyang alam. Dahil doon, lalong lumaki ang tiwala ni Jack kay Rudy. Huminga ng malalim si Rudy at tumango ng mariin. Dahil hindi niya i-drag si Jack pababa, ang pagpapalawak ng kanyang mga abot tanaw ay isang magandang bagay. Pagkaraan ng isang oras, tumayo sina Jack at Rudy sa hanay ng paglipat kasama ang iba pang mga kalahok ng laro ng pagpatay. Sa sandaling na-activate ang array, inilagay ni Jack si Rudy sa mustard seed upang pigilan si Rudy na ipadala sa isang random na posisyon tulad ng iba pang mga mandirigma. Hindi ganoon katagal ang paglipat. Sa sandaling ito ay natapos, si Jack ay ibinagsak sa isang kagubatan. Ang kagubatan ay medyo kalat-kalat, at hindi ikubli ang kanyang sarili. Madaling tumingin sa malayo. Hindi nag-alala si Jack na kunin ang buto ng mustasa. Sa halip, tumingin siya sa paligid upang makita kung mayroong anumang potensyal na banta. Habang nakatingin siya sa paligid, bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Tumingin siya sa tunog ng mga yabag at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit na dahan-daang naglalakad. May ngiti siya sa labi habang nakatitig kay Jack na para bang madaling biktima si Jack na anumang oras ay maaaring patayin. Ngumiti ang lalaki at tumaas ang isang kilay, "Ako si Guzman Gomez mula sa Second Grade World, Sacred Water Continent. Ikaw ang aking unang biktima. Bilang gantimpala, hahayaan kitang mamatay nang alam mo ang ginawa mo." May ngiti sa labi si Guzman. Baka sa mukha niya ang excitement. Pakiramdam niya ay napakaswerte niyang ipadala sa tabi mismo ng isang biktima. Para sa karamihan ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay biktima lamang na maaari nilang patayin anumang sandali. Kailangan nilang pumatay ng maraming mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo upang mailagay ng mataas sa mga leaderboard. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng maraming mga spirit crystal at makakuha ng ilang karangalan para sa kanilang sariling mga mundo. Napabuntong hininga si Jack, walang gaanong masasabi sa isang ganoon. Dahil naramdaman ng kabilang partido na siya ay biktima, kung gayon si Jack ay walang gaanong masasabi tungkol dito. Kinuha ni Jack ang kanyang espada mula sa mustard seed. Mukha siyang kalmado, walang emosyon. Kumunat ang noo ni Guzman, hindi man lang natuwa sa reaksyon ni Jack. Dapat ay patuloy na nanginginig si Jack nang makita siya ni Jack, na puno ng takot, ngunit bakit walang reaksyon si Jack? Dahan-dahan pang naglabas ng sariling sandata si Jack. Si Guzman ay parehong curious at galit. Para sa kanya, isang insulto na si Jack ay hindi nanginginig sa takot. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at naglabas ng sariling sandata. Ito ay isang gintong chakram. May nakaukit na dragon at phoenix, at naglabas ito ng kakaibang enerhiya. Halatang hindi naman mura ang armas. Gayunpaman, gaano man kalakas ang sandata, kailangan ang mga kasanayan upang i-back up ito. Kabanata 3317. Ni Katie ting nabanta si Jack. Nakatayo lang siya sa pwesto na may kalmadong ekspresyon, naghihintay na kumilos si Guzman. Ang ginawa ni Jack ay ikinagalit ni Guzman. Pakiramdam niya ay hinahamon siya.
Ngumuso si Guzman, "Brat, ano ang pinagkukunwari mo? Sa tingin mo ba iisipin kong mas magaling ka sa iyo dahil lang sa pag-uugali mo? Itigil ang pagsisikap na gumawa ng isang aksyon. Walang kwenta laban sa akin. Kahit anong kalmado mong gawin, papatayin pa rin kita sa huli." Walang magawa ang mga labi ni Jack. Naisip niya na mas mabilis umatake si Guzman kapag ganoon ang kilos niya. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kalokohan, pero parang kailangan niya. Oo naman, ang mga mandirigmang iyon na masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili ay hindi kailanman nagustuhang makita ang kanyang kalmadong ekspresyon. Pakiramdam nila ay hinahamon niya sila. Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis habang nakataas ang isang kilay at tumingin kay Guzman, "Katulad ka rin ng iba sa kanila. Mahilig ka lang inisin ako sa kalokohan mo. Paano mo malalaman kung naglalagay ako ng isang aksyon? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay dahil lang sa tingin mo kaya mo akong patayin? Hindi ba't ikaw ay isang mandirigma lamang mula sa ikalawang baitang mundo? Walang pinagkaiba sa mata ko." Wala si Jack para palawakin ang kanyang pananaw. Siya ay may parehong plano tulad ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Nais niyang mapunta sa nangungunang 3 pwesto sa laro ng pagpatay. Pagkatapos, makakakuha siya ng karagdagang mga kayamanan. Nang marinig ni Guzman ang mga salita ni Jack, nagulat si Guzman, iniisip kung may mali ba siyang narinig. Kung hindi, hindi siya makakarinig ng isang bagay na walang katotohanan. Sa mga mata ni Guzman, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi kailanman maglalakas loob na hamanin siya ng ganoon. Ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay dapat na may sapat na kamalayan sa sarili upang ibaba ang kanilang mga ulo sa kanya. Gayunpaman, siya. Nakilala ang isang mayabang. Napaawang ang kanyang labi nang may malamig na kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Natawa si Jack dahil sanay na siyang makita ang mga tinging iyon. Ipinagpatuloy niya, "Kayong mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay siguradong gustong mag-iwan ng marka sa inyong mga damit para ipakita kung gaano kayo kay-special. Ang mga mandirigma ng Golden Continent ay nag-iiwan ng dark gold pattern, habang ang mga mandirigma mula sa Sacred Water Continent ay palaging nag-iiwan ng mga asul na ulap. Iyon ay kung paano mo nakilala na ako ay mula sa isang ikatlong baitang mundo. Sinisikap mo ang lahat para ipakita na espesyal ka. Sa tingin mo na ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay mga hayop lamang na maaari mong patayin ayon sa gusto mo, ngunit iyon ay isang masayang pag-iisip sa aking mga mata. Ang bawat mundo ay may mga malalakas na mandirigma. Napakasaya mo sa iyong sarili dahil hindi mo pa nakilala ang isang taong tunay na malakas mula sa isang ikatlong baitang ng mundo." Nanginginig ang mga kamay ni Guzman sa galit. Yung brat na yon, tinuturuan siya at pinapahiya. Sa kanya kailangang mamatay ni Jack. Ngumuso siya at sinabing, "Brat, alam mo ba kung anong kahihinatnan ang mararanasan mo dahil dito? Pinlano kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan dahil ikaw ang aking unang biktima. Nagbago na ang isip ko ngayon. Ang pagbibigay sa iyo ng mabilis na kamatayan ay magiging isang gantimpala, at babawiin ko ito. Ituturo ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin." Naisip ni Guzman na atres si Jack pagkatapos niyang sabihin iyon. At least, pakiramdam niya ay hindi maglalakas loob si Jack na makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, talagang tumawa si Jack pagkatapos marinig iyon, at ang tawa ay puno ng panunuya. Natawa si Jack habang sinasabi, "Palagi kong naririnig ang mga bagay na ito. Gusto ng lahat na pahirapan ako hanggang sa mamatay ako at humingi ako ng awa, ngunit ang nagdurusa, sa huli, ay palaging sila. Aaminin ko na ang mga mundo sa ikalawang baitang ay medyo mas malakas kaysa sa mga mundo ng ikatlong baitang sa pangkalahatan, ngunit ang mga mandirigma sa tuktok ng mga mundo ng ikatlong baitang ay madali pa ring mapupuksa ka." Pagkasabi ni Jack ay ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Wala siyang magandang impresyon sa mga mundo ng ikalawang baitang pagkatapos makipag-ugnayan sa Golden Continent. Palagi nilang minamaliit ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo at kahit napakiramdam na ang mga ikatlong baitang mundo ay puno lamang ng basura. Kahit na hindi inisip ni Jack ang Hestia Continent bilang kanyang tahanan, napunta pa rin siya sa Whirling World mula sa Hestia Continent. Kailangan niyang tulungan ang Hestia Continent na magkaroon ng kaunting karangalan. Kabanata 3318. Hindi ito kakayanin ni Guzman kahit na sabihin iyon ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, lalo pa ang isang taong mula sa ikatlong baitang mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahatulan si Jack ng kamatayan sa kanyang isip. Naaliw si Jack sa itsura ni Guzman. Hindi niya itinuloy ang pag-aaksaya ng oras. Gumawa siya ng selyo pagkatapos ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at 70 soul swords ang namuo sa kanyang harapan. Ang kulay abong soul swords ay maayos na nakalinya sa harap ni Jack, na naglalabas ng malamlam na enerhiya. Nang makita iyon ni Guzman ay nagulat siya. He scoffed,
kaya Soul Attribute Warrior ka. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang gamitin ito? Pagkasabi noon ay gumawa na rin si Guzman ng mga selyo. Isang nagniningning na kinang ang sumilay mula sa ginintoang chakrem, at nagsimulang lumabas ang mga pulang ron sa paligid nito, dahan-daang tinatakpan ang ningning na pula. Parang nilublab niya ang chakrem sa pool ng dugo. Napataas ang kilay ni Jack na biglang naintindihan kung bakit sinabi iyon ni Guzman kanina. Sinabi niya na hindi karapat-dapat si Jack na gumamit ng mga diskarte sa katangian ng kaluluwa dahil gumagamit din si Guzman. Sa mga mata ni Guzman, hindi karapat-dapat si Jack na gumamit ng mga diskarte sa katangian ng kaluluwa. Ang katangian ng kaluluwa ay isang marangal, at si Jack ay mula lamang sa isang ikatlong baitang mundo, hindi karapat-dapat na may ugnay dito. Ngumiti si Guzman at sinabing, "Brat, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ano ang pinapahirapan. Pagsisisihan mo lahat ng sinabi mo kanina." Sa sandaling sinabi niya iyon, isang hindi kapani-paniwalang napakalaking enerhiya ang lumabas mula sa pulang dugo ng mga chakra. Ang mga pulang balang ay nagsimulang mag-condense sa hangin, at ang mga balang iyon ay tila patuloy na pumipihit sa hangin. Napakakapal nito na mukhang nakakatakot. Tila sila ay kapwa sumisipsip ng enerhiya ng isa't isa. Naramdaman ni Jack ang siksik na enerhiya ng kaluluwa na nagmumula sa mga balang iyon. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang malamig ang tingin sa lahat. Galit na galit pa si Guzman nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Jack. Kinasusuklaman niya ang mga taong mahilig mag-artista. Isinusumpa niya sa sarili na ipaparamdam niya kay Jack ang tunay niyang nararamdaman. Gusto niyang maranasan ni Jack ang pinakamalaking takot sa mundo. Gusto niyang punitin ang kaluluwa ni Jack para ituro kay Jack ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Galit na sumigaw si Guzman, "Mamatay!" Siya ay tumulak pasulong, at ang mga balang iyon ay galit na sinugod si Jack. Ang mga balang iyon ay mas mabilis pa sa inaakala ni Jack. Tumayo si Jack sa pwesto habang nakataas ang ulo na walang planong iwasan ang balang. Napatitig siya sa mga balang na umaakay sa kanya. Tumawa ng malakas si Guzman, "Hindi ka talaga umiiwas. I guess gusto mo na talagang mamatay. Dahil gusto mong pahirapan, tutuperin ko ang hiling mo." Kabanata 3319. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Guzman, at hindi mabilang na mga sil ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga sil ay mabilis na sumanib sa mga balang. Sa sandaling sila ay sumanib sa mga sil, ang mga balang ay naglabas ng maningning na pulang kinang. Dahilan nitong nabalot ang buong lugar sa pulang ilaw na iyon, tila nasa impyerno sila. Mabilis na sinugod ng mga pulang balang si Jack. Malamig na tumingin si Guzman habang nangyayari ang lahat. May ngiti sa kanyang labi habang iniisip ang pagpanaw ni Jack. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na mga balang ang nakapalibot kay Jack, na nakatayo pa rin sa pwesto. Nang makita iyon, napangiti si Guzman at sinabing, "Wala pa akong nakitang gustong mamatay gaya mo. Ang teknik na ginagamit ko, ang Blood Curse, ay isang lower ultimate god rank technique. Walang paraan ng walang kwentang basura tulad ng nahawakan mo ang isang pamamaraan ng ganitong antas. Paano mo malalaman kung gaano ito kalakas? Brat, kapag nasa impyerno ka, huwag mo akong sisihin. Sisihin ang iyong sarili sa pagiging ignorante kung gaano kalakas ang mga mundo sa ikalawang baitang." Pagkasabi niya noon ay may narinig siyang kalusko sa harapan. Nanlaki ang mga mata ni Guzman nang lumitaw ang isang madilim na liwanag kung saan naroon ang mga balang. Pagkatapos nito, narinig ang isang nakakatusok na tunog na nagmumula sa kinaroroonan ng mga balang, na parang pulang mainit na bakal na itinapon sa malamig na tubig. Sa sumunod na segundo, laking gulat niya nang biglang naging tubig ang kanyang mga balang matapos mahawakan ng itim na liwanag. Mabilis silang nawala pagkatapos noon. Ilang saglit lang ay tuluyan nang napatay ang mga balang. Iilan lamang sa kanila ang nakapagpatuloy, ngunit hindi na ito anumang banta. Ang lahat ng mga balang ay naging singaw na pulang dugo, na naging sanhi ng pagbuo ng ambon sa paligid ng lugar na hamarang sa paningin ni Guzman. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari kay Jack, ngunit hindi na kailangang makita ang anumang bagay sa sandaling iyon. Napuno lang siya ng hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na may isang taong mula sa ikatlong baitang mundo ang nakalusot sa kanyang pamamaraan. Sa sumunod na segundo, nakarinig si Guzman ng bagzo ng hangin. Sa kanyang mga taon ng karanasan, agad siyang umiwas at mabilis na umatras. Isang hiwa ang narinig, at nang tumingin si Guzman, nakita niya ang isang kulay abong slash na dumaan sa kinaroroonan niya. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang tanging nakita niya ay isang after image bago ang lugar na kanina ay naging malalim na bunganga pagkatapos ng isang boom. Ang malalim na bunganga ay parang naliligo sa lason. Pinagpawisan si Guzman nang makita ang nangyari. Panay ang tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Jack ang nanghuhuli sa kanya. Matapos ang isang simoy ng hangin, karamihan sa pulang singaw ay natangay na.
Mas malinaw ang kanyang nakikita, at isang pamilyar na figure ang nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatalikod pa rin si Jack habang hawak ang espada sa kamay. Si Jack ay hindi gumagalaw at tahimik lang na nakatingin sa kanya, naghihintay na kumilos si Guzman. Mahigpit na hinawakan ni Guzman ang kanyang chakram habang nanginginig ang kanyang mga binti dahil sa nerbiyos. Gayunpaman, hindi siya gumagalaw, nakatingin kay Jack sa parehong paraan. Nakangiting sabi ni Jack, mukhang minaliit kita. Hindi ako makapaniwala na mabilis kang nag-react. Akala ko mamamatay ka na pagkatapos ng welga na iyon. Kabanata 3320. Ang mga salitang iyon ang naging sanhi ng pamumutla ni Guzman. Huminga siya ng malalim, na pagtantong nasa seryosong sitwasyon siya. Minamaliit niya ang lakas ni Jack at pinalaki niya ang sarili niya. Kumunat ang noo ni Guzman at sinabing, itinago mo ang iyong kakayahan. Parang hindi makapaniwala si Jack nang marinig iyon. Ngayon lang niya nakilala ang taong ito, at minsan lang silang nag-away, kaya paano niya itinago ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, ayaw ni Jack na abalahin ito. Ito ay isang karaniwang problema sa lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Hanggat ang kanilang mga kalaban ay hindi pushover, sisisihin nila ang kanilang mga kalaban sa paglalagay ng isang aksyon o pagtatago ng kanilang mga kasanayan. Ito ay isang pagtatangka upang itago ang katotohanan na sila ay gumawa ng isang masamang paghatol. Pang-uuyam ni Jack habang nasusuklam, ang katotohanan na sinabi mo iyan ay nagpapatunay lamang ng iyong katangahan. Naninigas ang labi ni Guzman, hindi makasagot. Nagpatuloy si Jack, sinabi mo na ang iyong blood curse ay isang mas mababang ultimate god rank technique at ang isang tulad ko ay hinding-hindi ito makikita noon. The moment na sinabi ni Jack na dumilim ang mukha ni Guzman. Parang sampal sa mukha. Ang katotohanang nagawa ni Jack na basagin ang blood curse ay nangangahulugan na ang kanyang diskarte ay hindi mas mababa kaysa sa isang mas mababang ultimate god rank technique. Si Jack ay hindi rin mas mahina kaysa kay Guzman. Hindi naman kasi siya nagpigil kanina. Alam niya na ang kakayahan ni Jack ay lumampas sa kanyang inaasahan. Malaki ang posibilidad na doon siya tuluyang mahulog. Naglakad pasulong si Jack at lumapit kay Guzman. Muling namutla ang mukha ni Guzman nang magsimulang umatras. Malamig na napangiti si Jack nang makita iyon, ano ba ang kinatatakutan mo? Actually, medyo natuwa ako nung naglakad ka pasulong kanina. Ngayon lang ako nakarating at may namatay na. 5 milyong spirit crystals ka lang sa mata ko, kaya maswerte ako. Habang mas narinig iyon ni Guzman ay mas lalo siyang nasaktan. Siya ang nag-iisip ng ganoon, ngunit siya talaga ang walang alam. Umasim ang mukha ni Guzman. Napilitan siyang subukan at takasan ang sitwasyon. Wala siyang tiwala na matatalo niya si Jack. Kung tutuusin, sumama siya sa slaughter game para pumatay ng iba at makakuha ng mataas na ranggo, hindi para patayin at maging reward ng iba. Ginawa ni Guzman ang lahat ng kanyang makakaya upang pakalmayan ang kanyang sarili. Tumangala siya kay Jack at tumaas ang boses, kahit nag-away kami, hindi magiging madali ang panalo para sa aming dalawa. Ang laro ng pagpatay ay puno ng panganib. Malaking dehado ka kung magtamo ka ng mabibigat na pinsala para patayin ako. Sa iyong mga kasanayan, madali mong makitungo sa iba. Dapat dito na lang tayo. Ikaw at ako ay makakahanap ng mas mahihinang kalaban. Mas makakabuti para sa ating dalawa. Ito tunog medyo makatwiran. Kung ang kakayahan ni Jack ay nasa antas ni Guzman gaya ng hula ni Guzman, kung gayon ay talagang iisipin ni Jack iyon. Ang isang matapang na tagumpay ay magiging mapanganib. Gayunpaman, ang mga kakayahan ni Jack ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang mga salitang iyon ay nabigo sa desisyon ni Jack. Ngumiti siya at mahinahong sinabi, I'm sorry, I'm not interested in that suggestion at all. Huwag ilagay ang iyong sariling mga pamantayan sa iba. Sinabi ko na sayo, wala ka sa paningin ko. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.